Batang kumilapon matapos mabundol ng isang pulang kotse. Isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mabilis na rumesponde ang mga opisyal ng barangay San Rafael para maisalba ang bata. So nakita po nila yung anak ko, yun nga po, may duguan, kaya nilipat po kami sa ambulance. Wala ma'am, nagpe-pray ako na sana okay lang yung anak ko. Hindi ko siya pinapatulog kasi alam ko eh. Kaya pilit ko po siya na kinakausap sa ko na huwag kang matutulog. Lahat binibigay ko yung sinasabi ko sa kanya na ay, huwag ka bibitaw dito lang si mami kasi mano na po yung anak ko na wala na po siya ng malay, pinipilit ko na lang idilat yung mata niya. Kwento ng nanay ng biktima sa Resibo. Kumakain daw sila ng tanghalian nang bigla na lang magkagulo sa labas ang kanilang mga kapitbahay. Ang nangyari po, itong asawa po ng pinsan ko, nakatalikod po. Hindi niya po napansin na nakalabas po yung anak ko. Nabundol na pala ng mga oras na iyon ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Makikita rin sa CCTV footage ang paglabas ni Carrie para tignan ang nangyayaring kaguluhan. Dito na raw niya naabutan ng dugo ang anak na si John John. Kinarga po nung 19 years old na nagdadrive ng sasakyan. Duguan na po yan ako. Lupay-pay na. Ilang araw matapos ang insidente, nakapanayam ng Resibo ang taga-barangay task force na si Rolando Domingo. Nung madinig ko may bumubusina, then naging alerto na ako. So ibig sabihin, nung lumutang na yung kotse, naka-hazard na siya, narang ko. And then harang ko dito, alam ko aksidente. At kung lumingon ako sa kanan ko, nakita ko available naman yung ambulansya namin. And then nung pagharang ko, binaba yung bata. Actually, hindi po siya magpapabilis dyan kasi ginagawa yung karsada. Yung ingay na lang po ng busina ako naka-alerto. Ipinakita din ng barangay sa Resibo ang CCTV footage kung saan makikita ang kanilang pagresponde sa pamilya na sakay ng pulang kotse na nakabundol sa bata. Ito sir, bababa na po yung responder. Ito pa responder. Ayun yung bata yun, doon wiko to. Yan po, yan. Yan yung tatay. Itatabi na namin yung sasakyan. Lalabas na yung ambulansya. Pinakausap na ng aming ex yan. Dahil yan yung naka-aksidente. Ina-hold na yan dyan. Yan, pinipid niya at nalilak kasama ako. Magpapalit daw ng damit. Kasamaan ng tanod. Para may kasama itong kotse. Ayan, tingnan niyo po ha. Ayan, kita niyo. Ayan, tumakas na. Pero maya-maya lang, bigla na lang umandar ang kotse at umeska po na si Kuya Driver. Habulin yan. Habulin ng patrolyan. Tapos nagpatawag sa compact yan. Ayon sa Rodriguez Police, nagpasya raw sina Carrie na makipag-areglo at magkaroon ng inisyal na kasunduan sa driver at pati sa may-ari ng sasakyan. Itong partido ng nakabangga, sasagutin di umano ang gastusin ng pagpapagamot sa bata sa ospital hanggang sa gumaling ito. Pero sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang wala palang lisensya ang driver. Yung kanyang pagmamaneho ng walang lisensya, nagresulta pa sa pag-aksidenteng ito. Bukod pa rito, ang nagpakilalang may-ari ng sasakyan na si Aris Rosales ay amain pala ng suspect na si Jonaldo. Ayon sa ginawa naming initial na investigasyon, yung driver ay may kukunin lang daw doon sa kabilang bahay. Dinrive yung sasakyan ng walang paalam sa may-ari. Ang biktima na si John John, maswerteng nakaligtas pero hanggang ngayon, may mga iniinda pa rin ng bata na mga sugat at pananakit ng ulo. Ayon sa doktor na sumuri kay John John, si baby nag-sustain siya ng injuries. Meron siyang lacerated wound dito sa forehead or sugat sa bandang kanan. No? Tapos meron din siyang mga abrasion or gasgas sa muka, sa braso, sa kamay, tsaka sa knees niya, magkabila meron. Sa pahintulot ng kanyang mga magulang, nakausap ng Resibo si John John. Saan yung masakit? Ulo mo po. Turo mo po. Saan po masakit po? Ulo lang daw po. Ayon kay Carrie, nakalabas na sila ng ospital pero hindi raw tumupad sa napagkasunduan ng driver at may-ari ng sasakyan. Ginawa na lang daw nila ng paraan na mabayaran ang mga gastusin sa ospital. Ito yung bill namin po sa ospital na ayaw po nilang bayaran. Mabot po kami na 19,582.61 po. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.